Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. My billionaire ex-husband wants me back. Sa isang nanginginig na buntong hininga, kinuha ko ang sobre at tinignan siya ng may pagtataka. Ano to? Divorce papers, asik niya. Pirmahan mo yan bago matapos ang araw bukas at lumayas ka sa bahay ko. Isa kang linta. Dahil ba to kay Nora? Nanatiling nakatitig ang mata ko sa sahig habang patuloy na umaagos sa mga luha sa aking pisngi. Wala akong oras sa mga walang kwenta mong tanong. Pirmahan mo na lang ang litik na papel na yan at umalis ka. Pasigaw niyang utos bago nagmarcha paakit ng hagdan. Sina Emma at Greg De Silva, dating magkasintahan na puno ng pagmamahalan. Hanggang sa bumalik ang unang pag-ibig ni Greg na siyang sumira sa kanilang kasal. Sa mismong ikatlong anibersaryo ng kanilang kasal, umuwi si Greg at inihagis kay Emma ang isang kasunduan ng paghihiwalay. Tahimik tong pinirmahan ni Emma at naglakad siya palabas ng buhay nito nang di alam na lalaki na siya ay buntis. Pagkaraan ng 5 taon muli silang nagtagpo nang mangailangan na isang neurosurgeon ang may sakit na lola ni Greg. Si Emma ay isa na ngayon sa mga pinakamahusay ni neurosurgeon sa buong bansa. Isasantabi kaya niya ang kanyang matinding sama ng loob sa dating asawa para gamutin ang lola nito? At ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Greg ang tungkol sa kanilang kambal na anak? Mapapatawad pa kaya niya ito? 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing yon. Ang gabi ng kanilang ikatlong anibersaryo na dapat sana'y puno ng pagsasalo, ngunit pagtapos sa tunog ng papunit na puso at isang malamig na sobre ng kasunduan. Sa loob ng 5 taon, binuo ni Emma ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong natira sa kanyang pagkatao. Hindi lang siya basta bumangon, lumipad siya. Ngayon, kilala na siya bilang Dr. Emma Alcantara, isa sa pinakahustong neurosurgeon sa buong bansa. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa takot at sakit, ngayon nagliligtas na ng mga buhay. Ang bawat sugat sa kanyang nakaraan, naging gasolina upang abutin ang tugatog ng kanyang propesyon. Isang hapon, habang nag-aayos si Emma ng kanyang mga gamit sa kanyang pribadong opisina sa St. Jude Medical Center, isang marahas at sunod-sunod na katok ang pumasag sa katahimikan. Dr. Alcantara, urgent po. Hingal na hingal na wika ng kanyang chief resident na si Locke, habang hawak ang isang makapal na medical chart. Ang pasyente sa ICU Room 4, si Madam Doña Aurora da Silva. Kritikal ang kondisyon dahil sa isang ruptured aneurysm. Ang pamilya nagmamakaawa na makita kayo. Kayo lang po ang may kakayang gumawa ng ganito kalalang operasyon sa bansa ngayon. Natigilan si Emma, parang biglang nawala ng hangin ng silid. Da Silva, ang pangalang pilit niyang binaon sa limot, ang pangalang naging mitsa ng kanyang pinakamadilim na gabi. Ngunit sa likod ng galit, may isang mukha ng matanda na sumagi sa kanyang isip. Si Doña Aurora, ang tanging tao sa pamilyang yon na nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ang nag-iisang nagtanggol sa kanya at itinuring siyang parang totoong apo nung hinuhusgan siya ng lahat. Nang pumasok si Emma sa ICU, hindi ang nag-aagaw buhay na matanda ang unang umagaw sa kanyang pansin, kundi ang lalaking nakaluhod sa gilid ng kama. Nakasubsob ang muka at nangangatog ang mga balikat sa pag-iyak. Si Greg, mukha itong pagod, gulugulong buhok at mamahaling suit ay gusot-gusot at malayong malayo sa hambog, makapangyarihan at galit na lalaki na nagtaboy sa kanya 5 taon nang nakakaraan. Sa tabi nito nakatayo si Nora na halatang balisa, panayang sulyap sa mamahaling relo nito at tila naiirita sa amoy ng ospital. Dok, please, iligtas niyo ang lola ko. Napaangat ng tingin si Greg nang marinig ang yabag ng mga sapatos ni Emma. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng ICU naging singlamig ng yelo. Ang 5 taon na namamagitan sa kanila, tila nawala. Pinalitan ng mga multo ng nakaraan. Emma?
Halos pabulong na sambit ni Greg. Lalong lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang ID na nakasabit sa leg ni Emma at ang bordadong pangalan ng kanyang white coat, Dr. Emma Alcantara, MD, FAFN. Ikaw ang sikat niya, neurosurgeon? Singit ni Nora na mabilis sumakbang patungo sa kanila. Ang boses ay puno pa rin ng condescension. Greg, nagkakamali yata tayo ng ospital. Paano ang isang lintang tulad niya yung naging doktor? Baka mapatay niya lang si Lola? Tumahimik ka, Nora. Kulog ng boses ni Greg. Hindi lang to basta pagsigaw, ito ay puno ng otoridad at labis na pagtitimpi. Lumingon siyang muli kay Emma at sa pagkakataong to, may halo ng hiya, matinding pagsisisi at nag-aagaw buhay na pag-asa sa kanyang mga mata. Emma, pakiusap, ang lola. Siya na lang ang meron ako. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko. Alam ko wala akong karapatang humingi ng pabor sa'yo pero pakiusap, iligtas mo siya. Tiningnan ni Emma ang monitoring machine. Mabilis bumababa ang vital signs ng matanda. Ang tibok ng puso nito humihina na. Tiningnan niya si Greg, ang lalaking sumira sa kanyang puso. Ngunit nang sulyapan niya ang kulubot at maputlang mukha ng matanda, naalala niya kung paano siya pinagtatanggol nito noon laban kay Nora at maging kay Greg mismo. Nandito ako bilang isang doktor, Mr. Da Silva. Malamig, matigas at profesional ang boses ni Emma. Walang kahit anong bahid ng emosyon, walang natitirang Emma na po pwedeng saktan at ang tungkulin ko, magliligtas ng buhay kahit sino pang nagmamay-ari nito. Ihanda ang operating room ngayon din. Look, i-cross-match ang dugo ng pasyente. We need to move fast. Habang tinatakbo ng matanda sa OR, naiwang nakatayo si Greg sa hallway, nakatitig sa likod ng babaeng minsan niyang tinawag na walang kwenta. Ngunit ngayon ay siyang hawak ang huling pag-asa sa kanyang pamilya. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng pintuan ng operating room ay nagsilbing mitsa na isang mahaba at tila walang katapusang gabi. 7 oras. 7 oras na walang gawa si Greg kundi ang maglakad-lakad sa hallway. Pabalik-balik, bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa kanyang konsensya. Si Nora, na kanina pa nakaupo sa tabi niya ay padabog na tumayo habang hawak ang kanyang designer bag. Greg, I cannot stay here all the night. May importanteng business meeting ako bukas ng umaga sa mga supplier natin mula sa Singapore. Tsaka amoy gamot dito, sumasakit ang ulo ko. Tumingala si Greg. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tumingin siya kay Nora ng may malalim na pagkairita at pagkamuhi. Nora, nag-aagaw buhay ang lola ko. Ang lola na nagpalaki sa akin at ang iniisip mong amoy ng ospital at ang meeting mo? I'm just being practical, Greg. Isa pa si Emang nasa loob. Paano ka nakasisiguro nagagamutin niya yung maayos si lola? Baka gumaganti siya. Ani Nora, bago tuluyang nagmarcha palabas ng pinto nang di man lang naghihintay ng sagot. Naiwan mag-isa si Greg. Napasandal siya sa pader at dahan-dahan na napaupo sa sahig. Doon sa gitna ng katahimikan, pumasok ang mga alaala ni Emma. Naalala niya na magkasakit siya ng matinding trangkaso 3 taon bago sila maghiwalay. Si Emma hindi natulog ng 2 gabi. Pinupunasan ang kanyang katawan, nagluluto ng mainit na sopas at umiiyak sa takot na may mangyaring masama sa kanya. Napakagago ko, bulong na Greg sa sarili habang sinasabunutan ng sariling buhok. Paano ko natiso na isang brilyante para lang sa isang pirasong bubog? Eksaktong 3:00 ng madaling araw nang sa wakas patayin ang pulang ilaw at bumukas ang pinto ng OR. Agad na pabalikwas ng tayo si Greg at tumakbo patungo kay Emma na kalalabas lamang. Hila-hila ang kanyang surgical mask. Mukha itong pagod na pagod. May mga butil ng pawis sa noo, ngunit ang kanyang tindig na nanatiling marangal. Successful ang operasyon? Walang emosyon pahayag ni Emma habang nagtatanggal ng kanyang surgical gloves. Nalinis namin ang pagdurugo sa kanyang utak. Stable na si Doña Aurora ngunit kailangan niya na mausisang monitoring sa ICU sa sunod na 48 oras upang matiyak na walang komplikasyon. Salamat Emma. Salamat ng marami. Naiiyak at nanginginig na pasasalamat ni Greg. Sa labis na emosyon, susubukan sana niyang hawakan ang kamay ni Emma ngunit mabilis sumakbang paatras ang doktora. Nilagay ang mga kamay sa bulsa ng kanyang white coat.
Huwag mong lalaktawan ng linya, Mr. Da Silva. Malamig na saway ni Emma. Ang mga mata niya ay parang pader sa semento. Walang puwang para sa kahit anong personal na ugnayan. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo bilang doktor. Ang mga resident doctor nang bahala sa post-op care ng lola mo. Kung may kailangan ka, kausapin mo si Dr. Luke. Tumalikod na si Emma. Dahil sa labis na pagod na isipan niyang dumaan muna sa daycare center ng ospital. Isang espesyal na pasilidad na itinayo ng St. Jude para sa mga anak ng mga doktor na naka-on call sa gabi. Doon naghihintay ang tayong dahilan kung bakit siya nananatiling buhay at matatag. Mommy! Dalawang magkasabay na maliit na boses ang sumalubong sa kanya sa pintuan palamang ng daycare. Parang magic na napawi lahat ng pagod sa mukha ni Emma nang dambahin siya ng yakap ng 5 taong gulang na kambal, sina Ethan at Ella. Si Ethan may matalinong mga mata, seryosong mukha at may bitbit na maliit na libro. Habang si Ella naman may mapaglarong ngiti, malalaking kulot na buhok at agad sumiksik sa leeg ng kanyang ina. Mommy, we waited for you. Sabi ni Nurse Abby, may sinave ka daw pong patient? Tanong ni Ella habang pinaluluha ang kanyang malalaking mata. Yes, my loves. Si Mommy may ginamot na matanda. Hinalikan ni Emma ang noo ng dalawa. Gusto niya na bang umuwi? Habang yakap-yakap ang mga anak, hindi napansin ni Emma na sumunod pala sa kanya si Greg. Nilakad ni Greg ang hallway para sana humingi pa ng tawad at magtanong tungkol sa mga bayarin. Ngunit huminto siya na makita si Emma sa labas ng glass window ng daycare. Napatigil ang tibok ng puso ni Greg. Ang kanyang buong katawan naging parang estatwa. Ang batang lalaking karga ni Emma, ang tindig nito, ang hugis ng panga, ang matangos na ilong at paraan ng pagkunot ng noon nito habang nakikinig sa ina ay carbon copy ng sarili niyang mga larawan nung 5 taong gulang siya. At ang batang babae naman may mga ngiti at mga mata na kamukhang kamukha ng namayapang ina ni Greg. 5 taon. Bulong ni Greg sa sarili habang ang kanyang paningin ay nagdidilim dahil sa mga luhang biglang umagos. Buntis siya. Buntis siya ng gabing pinalayas ko siya na parang aso. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang mabilis na tren. Di lang asawa ang sinalanta niya 5 taon nang nakakaraan, kung hindi ang sarili niyang mga anak. Di na nakapagtitiis si Greg. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila kulog na nag-uutos sa kanyang humakbang. Nang lumabas si Emma sa pintuan ng daycare habang hawak ang maliliit na kamay ng kambal, hinarang sila ni Greg sa gitna ng tahimik na hallway. Agad naramdaman ni Emma ang panganib. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya sina Ethan at Ella sa kanyang likuran. Ginamit ang sariling katawan bilang kalasag upang itago ang mga bata mula sa paningin ng lalaki. Greg, anong ginagawa mo rito? May halong takot, ngunit nangingibabaw ang galit sa boses ni Emma. Sabi ko sa'yo, tapos na ang usapan natin. Sila ba? Sila ba ang mga anak ko, Emma? Pautal-utal na tanong ni Greg. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata nakatitig sa mga anino ng 2 bata sa likod ni Emma. Ang hangin sa hallway tila natuyo. Wala kang anak dito, Mr. Da Silva. Ang mga anak ko, akin lang. Matigas at walang kukurap-kurap na sagot ni Emma. Nakalimutan mo na ba? 5 taon nang nakakaraan, pinalayas mo ko sa bahay mo. Sinabi mo sa akin na isa akong linta at walang kwenta. Ang mga batang to walang kinalaman sa'yo. Patawarin mo ko, Emma. Naging buraot ako, naging tanga ko. Naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan at manipulasyon ni Nora. Sa isang iglap, bumagsak ang mga tuhod ni Greg sa malamig na sahig ng ospital. Lumuhod siya sa gitna ng hallway. Walang pakialam kung may mga nakakakitang nurses, staff o mga kapwa-doktor. Ang mapagmataas na si Greg Da Silva tuluyan ng nadurog. Anak ko sila. Nararamdaman ko, Emma. Kitang-kita ko sa mukha nila. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit itinago mo sila? Natawa na mapait si Emma. Isang tawang puno ng naipong sakit, puot at matinding pait na gumapang sa kanyang lalamunan. May mga luhang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, ito ay luha ng galit. Paano ko sasabihin sa'yo? Greg? Sumabog ang boses ni Emma, bagaman pilit niyang pinahihina para di matakot ang mga bata.
Nung gabing binala kong sabihin sa'yo na magiging magulang na tayo, anong ginawa mo? Inihagis mo sa mukha kong divorce papers. Sinigawan mo ko. Pinalayas mo ko sa mismong gabi ng anibersaryo natin nang walang kahit isang sentimo. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Humarap si Emma kay Greg na nakaluhod pa rin. Umiyak ako, Greg. Nagbakaawa sa'yo na pakinggan mo ko pero mas pinili mong itulak ako palabas ng pinto para sa babaeng binalikan mo. Paano ko sasabihin sa isang lalaking diring-diri sa akin na buntis ako? Naramdaman ng 5 taong gulang na si Ethan ng tensyon. Lumabas siya mula sa likod ng kanyang ina. Hinarang ang malit niyang katawan sa harap ni Emma at sinalubong ang tingin ni Greg ng may matapang at masungit na mga mata. "Huwag mong paiyakin ang mami ko. Bad guy ka!" Galit na sigaw ng bata habang nakakuyom ang mga kamao. Ang salitang yon, bad guy, mula sa bibig ng sarili niyang dugo at laman ay parang isang patalim na sumaksak sa puso ni Greg ng paulit-ulit. Ang unang pagkikita nila ng kanyang anak ay di isang mahigpit na yakap kundi isang paghatol. "Emma, parang awa mo na. Hayaan mo akong bumawi." Pagmamakaawa ni Greg. Sinusubukan na buti ng laylayan ng coat ni Emma habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. "Hayaan mong maging ama ko sa kanila. Ibibigay ko ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman ko, ang buong buhay ko, mapunan ko lamang 5 taon. Ang pagiging ama pinaghihirapan, Greg. Di yan nabibili ng yaman o ng ari-arian." Seryoso at malamig na sagot ni Emma. "Pinanganak ko sila na mag-isa sa isang pampublikong ospital. Tinaguyod ko sila habang nagpupuyat ako sa pag-aaral at nagtatrabaho. Nung umiiyak sila ng madaling araw dahil sa mataas na lagnat, nasan ka? Nung unang beses silang lumakad at nagsalita, nasan ka? Nasa piling ka ng unang pag-ibig mo?" Huminga na malalim si Emma at hinawakan muli ang kamay ng kambal. Si Ella umiiyak na rin sa takot kaya kagad tong binuhat ni Emma. "Ethan, Ella, let's go. May gagawin pa si mommy?" Wika ni Emma bago tuluyang tinalikuran ang lalaking nakaluhod sa sahig. Inakay ni Emma ang mga bata palayo. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila huling hatol sa kasalanan ni Greg. Iniwan niya si Greg na basang-basa ng luha, dangan sa bigat ng pagsisisi at nakatingin sa kawalan. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na nagbago sa loob ni Greg. Alam niyang hindi siya po pwedeng sumuko. Handa siyang harapin ang impyerno, mabawi lang ang tiwala ng babaeng sinira niya at makuha ang pagmamahal ng mga anak na ipinagkait niya sa kanyang sarili. Ang sikat ng araw ng sumunod na umaga ay hindi nagdala ng liwanag para kay Greg. Nanatili siyang nakaupo sa tapat ng ICU, walang tulog, walang kain, at hawak ang isang lumang litrato ni Emma na tinago niya sa kanyang pitaka sa loob ng 5 taon nang hindi niya namamalayan. Ang mga salita ng kanyang anak na si Ethan, "Bad guy ka," ay patuloy umuuga sa kanyang buong pagkatao. Saktong 8:00 nang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang attending nurse na si Abby. May hawak na clipboard. "Mr. De Silva?" Gising na po si Doña Aurora. Stable na ang kanyang mga vital signs at ang unang-unang hinahanap niya ay si Dr. Emma Alcantara. Parang nabuhayan ang loob si Greg. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa loob. Doon nakita niya ang kanyang lola. Maputla pa rin ngunit gising na ang mga mata at may mga tubo sa ilong. Sa gilid ng kama nakatayo na si Emma na kasalukuyang tinitingnan ng chart at sinusuri ang mata ng matanda gamit ang isang penlight. "Lola?" Lumapit si Greg. Hinawakan na nangangatog na kamay ng matanda. "Salamat sa Diyos, gising ka na." "Greg," mahina at paos ang boses ni Doña Aurora. Ngunit bago pa man niya kausapin ng apo, binaling niya ang kanyang tingin kay Emma. Lumaki ang mga mata ng matanda at may luhang pumatak mula dito. "Emma, ikaw nga ba yan, apo? Ang aking paboritong apo." "Opo, Doña Aurora." Lumambot ang boses ni Emma. Isang pambihirang pagkakataon na nakita ni Greg ang muling pagbabalik ng init sa mga mata nito. Hinawakan ni Emma ang kabilang kamay ng matanda. "Ako po ito. Ligtas na po kayo, matagumpay ang operasyon natin." Alam kong hindi mo ako pababayaan." Umiiyak na wika ng matanda. Tumingin si Doña Aurora kay Greg. Pagkatapos, binalik ang tingin kay Emma. "Patawarin mo kami, Emma.
sa lahat ng dumi na ibinato sa iyo ng pamilyang to, lalo na ng lalaking ito? Huwag niyo na pong isipin yon, Doña Aurora. Ang mahalaga ngayon ay ang pagpapagaling ninyo, sabi ni Emma, sabay sulyap kay Greg ng may malamig na tingin, bago binitiwan ang kamay ng matanda. Magpahinga na po kayo. Babalik ako mamayang gabi para sa panibagong rounds. Nang lumabas si Emma, agad siyang sinundan ni Greg sa hallway. Emma, pakiusap kahit 5 minuto lang. Huminto si Emma ngunit hindi lumingon. Wala tayong dapat pag-usapan, Greg. Tungkol sa mga bata. Mabilis na sabi ni Greg upang hindi siya talikuran nito. Hindi ko sila aagawin sa'yo. Alam ko wala akong karapatan pero pakiusap. Hayaan mo lang akong makita sila. Hayaan mo akong suportahan sila. Kahit bilang isang estrangherong nagbibigay ng allowance o regalo, tatanggapin ko. Huwag mo lang ipagkait ang pagkakataon na makita ko silang lumaki. Lumingon si Emma. Ang kanyang mukha puno ng sarkasmo. Suporta. Sa tingin mo kailangan kong pera mo, Greg? Ang isang sikat na neurosurgeon ay kayang bilhin ang kahit anong gusto ng kanyang anak. Nung walang-wala ako, hindi ko hiningi ang tulong mo. Ngayong kaya ko na, mas lalong hindi ko kailangan ng 5 sentimo mula sa'yo. Hindi perang ibig kong sabihin, Emma, kundi ako, ang presensya ko bilang ama. Halos magmakaawa ang boses ni Greg. Gusto kong makilala nila ang lalaking handang magbago para sa kanila. Bago pa man makasagot si Emma, narinig nila ang mabilis na yabag ng mga takong sa dulo ng hallway. Si Nora, hawak ang ilang dokumento na may galit na mukha. Greg, ano ba itong nabalitaan ko sa accounting ng ospital? Bakit pinatitigil mong paglilipat ng shares ng kumpanya sa pangalan ko? Sigaw ni Nora. Walang pakialam kung nasa koridor siya na isang tahimik na ward. Tumingin si Greg kay Nora at sa pagkakataong to, walang natitirang pagtitipi sa kanyang mga mata. Dahil tapos na tayo, Nora? Natigilan si Nora. Napatingin kay Emma at pagkatapos, tumawa ng mabait. Ano? Dahil lang ba nagkita kayo ng lintang yan? Greg, nakalimutan mo na ba kung paano kanya pinilit pakasalan siya noon dahil sa pera mo? Ang tanging nabulag sa pera ay ikaw, Nora. Mabilis na sambat ni Greg. Lumapit siya kay Nora, kinuha ang mga dokumento sabay punit ito sa harap ng babae. 5 taon akong naging tanga. Naniwala ako sa mga peking ebidensyang pinakita mo sa akin na kesyo may lalaki si Emma noon. Ngayong alam ko ng totoo, wala kang makukuha sa akin kahit isang dulin. Lumayas ka sa harapan ko bago ko patawagin ng mga security. Greg, magsisisi ka dito. Galit na sigaw ni Nora bago binalingan ng tingin si Emma ng may matinding banta sa mga mata. At ikaw, akala mo ba nanalo ka na? Hindi pa tapos ang laban na to. Nang umalis si Nora na nagmamarcha sa galit, binalingan ni Greg si Emma. Umaasang may kaunting pagbabago sa ekspresyon nito matapos makita ang kanyang pagtatanggol. Ngunit nanatiling blanco ang mukha ni Dr. Emma Alcantara. Huwag mong isipin na ginawa ko yon para paimbestigahan ka, Emma, bulong ni Greg. Ginawa ko yon dahil yon ang tama. Hindi mo kailangan magdrama sa harap ko, Greg. Malamig na tugon ni Emma. Ang relasyon niyo ni Nora, wala nang kinalaman sa akin. At tungkol sa mga anak ko, kung talagang gusto mo silang makita, patunayan mo muna sa akin na hindi ka na ang hayop na nagtaboy sa amin noon. Pero binalaan kita, hindi magiging madali ang daan patungo sa kanila. Sa unang pagkakataon, may iniwang maliit na pinto ng pag-asa si Emma bago siya tuluyang naglakad palayo at si Greg. Habang nakatingin sa kanyang papalayong figura ay huminga ng malalim. Handa siyang magsimula sa pinakamababang baitang, makuha lang muli ang tiwala ng kanyang totoong pamilya. Naging mabilis sa mga sumunod na araw, si Doña Aurora unti-unti nang lumilipad mula sa ICU patungo sa isang pribadong suite. Salamat sa masusing pag-aalaga ng medical team sa pamumuno ni Emma. Ngunit para kay Greg ang bawat araw ay isang pagkakataon, di lang para bantayan ng kanyang lola, kundi para masulyapan ang kanyang mga anak. Alas 4 ng hapon, alam ni Greg na tito na ang oras ng paglabas ng kambal mula sa kanilang preparatory school na matatagpuan. Ilang bloke lang layo mula rito sa ospital, kung saan pansamantala silang sinusundo ng personal driver ni Emma para dalhin sa daycare center ng St. Jude habang tinatapos ng doktora ang kanyang mga surgical rounds. Sa parking lot ng ospital, naghihintay si Greg.
May bitbit siyang dalawang malalaking paper bag, isang mamahaling set ng robotic Legos para kay Ethan at isang dambuhalang kulay rosas na teddy bear naman para kay Ella. Nang pumarada ang sasakyan at bumaba ang kambal kasama ng kanilang yaya na si Aling Maria, mabilis na humakbang si Greg. Ethan, Ella, tawag ni Greg. Sinusubukan gawing pinakamalambot ang kanyang boses upang hindi matakot. Ang mga bata, agad na humarang si Aling Marta na kilala ang nakaraan ng kanyang amo. Sir Greg, bawal po kayong lumapit sa mga bata. Baka po magalit si Doktora Emma. Aling Maria, pakiusap 5 minuto lang. Gusto ko lamang ibigay to. Pagmamakaawa ni Greg, sabay pakita ng mga laruan. Si Ella, na likas na pala kaibigan at mahilig sa mga laruan, nalaki ang mga mata nang makita ang higanteng teddy bear. Wow, Teddy! Hahakbang sana siya patungo kay Greg, ngunit mabilis na hinawakan sa kamay ni Ethan. Tumingin si Ethan kay Greg. Ang 5 taong gulang na batang lalaki ay may taglay na talas na mga mata na tila ba nagbabasa ng puso. Ang sabi ni Mommy, bad guy ka. Ang sabi niya wag daw kaming kukuha ng toys sa strangers. Naramdaman ni Greg ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya sumuko. Lumuhod siya sa semento upang mapantayan ang taas ng 2 bata. Ethan, Ella, hindi ako estranghero. Basag ang boses ni Greg. May luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Ako ang inyong tatay. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako dumating. Patawarin niyo ako kung wala ako nung kailangan ninyo ako. Pero pangako, mula ngayon, hindi ko na kayo iiwan. Natahimik ang 2 bata. Tinignan ni Ethan ang mga laruan. Pagkatapos ay tinignan ang mukha ni Greg na basang-basa ng luha. Kahit bata pa si Ethan, nararamdaman niya ang lungkot at katapatan sa boses ng lalaki. Kung tatay ka namin, bakit ngayon ka lang? Tanong ni Ethan. Ang boses wala ng galit, kung hindi, labis na pagtataka. Umiiyak si Mommy gabi-gabi nung baby pa kami habang tinitingnan ng picture mo. Bakit mo kami iniwan? Bago pa man makasagot si Greg, isang matigas na boses ang narinig mula sa kanilang likuran. Greg, napatayo si Greg. Si Emma nakatatapos lang sa kanyang operasyon. Naglalakad patungo sa kanila ng mabilis. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit na makita ang kanyang mga anak kausap ang dating asawa. Mommy! Tumakbo si Ella patungo kay Emma at nagpatong sa kanyang binti, habang si Ethan naman na natiling nakatayo sa pagitan ni Greg at ng kanyang ina. Anong ginagawa mo rito, Greg? Binalaan na kita. Huwag mong lalapitan ng mga anak ko, sigaw ni Emma. Sabay kabog sa 2 bata patungo sa kanyang likuran. Emma, nag-uusap lang kami. Gusto ko lang ibigay ang mga laruan na ito. Hindi nila kailangan ng mga laruan mo. Sa isang marahas na galaw, tinampal ni Emma ang hawak na paper bag ni Greg. Dahilan upang malaglag ang Lego set at ang teddy bear sa maruming sahig ng parking lot. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang magpapakita sa amin. Ang presensya mo nagpapaalala lang sa akin ng lahat ng dumi, sakit at hinap na dinanas ko dahil sa'yo. Natahimik ang buong paligid. Ang mga luha ni Emma tuluyan ang dinaluyan ng puot. Ngunit sa pagkakataong to, isang maliit na kamay ang umawak sa lilayan ng kanyang white coat. Mommy, wag po kayo magalit. Pabulong na sulyap ni Ella, na umiiyak na rin dahil sa takot sa sigawan. Umiiyak din po si Mr. Sabi niya, tatay daw po natin siya. Tumingin si Emma kay Ella. Pagkatapos ay kay Ethan na nakayuko lang. Doon niya napagtanto na kahit anong tago niya sa katotohanan, ang dugo laging hahanap ng sarili nitong dugo. Tumingin si Emma kay Greg na tahimik na pinupulot ang mga laruan mula sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa labis na pag-iyak. Ang imahe ng dating mapagmataas na bilyonaryo na ngayon dugang puso sa sahig ng parking lot, nag-iwan ng kakaibang bigat sa dibdib ni Emma. Umuwi na tayo. Malamig na utos ni Emma sa yaya at sa mga bata. Sumakay sila sa sasakyan nang di na nilingon si Greg. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Emma sa side mirror si Greg. Nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw.
Hawak ang maruming teddy bear habang nakatitig sa kanila hanggang mawala sila sa paningin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang galit sa puso ni Emma nahaluan ng isang emosyon na matagal niya nang ipinagkait, ang awa. Ang gabing yon naging mahaba para kay Emma. Habang mahimbing na natutulog ang kambal sa kanilang silid, nanatili siyang nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa na unti-unti nang lumalamig. Sa kanyang isip, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ni Greg na nakaluhod sa parking lot. Pinupulot ang maraming teddy bear habang umaagos sa mga luha. Bakit ngayon pa? Bulong na Emma sa sarili, sabay hilamos sa kanyang mukha. Naging maayos ng buhay namin. Bakit kailangan mo pang bumalik? Kinaumagahan, pagpasok ni Emma sa ospital, isang di inaasahang balita ang sumalubong sa kanya mula kay Dr. Locke. Dr. Alcantara, si Doña Aurora po. Biglang tumaas ang blood pressure kaninang madaling araw. Humihingi po siya ng pampakalma pero ayaw niyang uminom ng gamot. Maliban na lang kung kayo magbibigay. Pag-uulat ng kanyang resident. Agad na naglakad si Emma patungo sa VIP suite ni Doña Aurora. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya na makita si Greg nakaupo sa tabi ng kama. Hindi ito umuwi. Ang suot nitong polo ay may dumi pa rin mula sa parking lot kagabi at halatang dito natulog para lang bantayan ng matanda. Nang makita ni Greg si Emma, mabilis tong tumayo at lumayo na ilang hakbang. Tila natatakot na baka lumabas na naman si Emma dahil sa kanyang presensya. Doña Aurora, balita ko matigas ang ulo ninyo. Malambot ngunit may pagkaasik na wika ni Emma habang lumalapit sa kama. Inihanda niyang syringe para sa intravenous medication ng matanda. Emma, apo. Inawakan ng matanda ang kamay ni Emma. Huwag kang magalit sa akin. Alam kong malaki ang kasalanan ng apo ko sa'yo, pero pakiusap, huwag mo siyang ipagtabuyan ng tuluyan. Nakita ko kung paano siya madurog nitong mga nakarang araw. Doña Aurora, may sakit kayo. Huwag niyong isipin ang mga bagay na ito. Sagot ni Emma habang maingat na tinuturok ang gamot sa IV line. Paano ko hindi iisipin? Pagpupumilit ng matanda. Habang tumitingin kay Greg na nakayoko sa sulok, nung pinalayas kanya 5 taon ang nakararaan, binalaan ko siya. Sabi ko si Nora ay isang ahas at di ako nagkamali. Isang buwan matapos kang umalis, nadiskubre ng mga accountant ng kumpanya na unti-unti nilimas ni Nora ang mga pondo sa pamamagitan ng mga peking NGO at ang mas malala, ang mga larawang pinakita niya kay Greg noon na nagpapakitang may kasama kang ibang lalaki. Si Nora ang nag-edit at nagbayad ng buong katotohanan. Para sa photographer at sirain ka. Natigilan si Emma. Dahan-dahan binali ang kanyang tingin kay Greg. Ang kanyang hawak na syringe ay halos mabitawan niya. 5 taon niyang dinala ang sakit na mapagbintangan taksil, ngunit ngayon lang niya nalaman ang buong katotohanan. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Greg? Basag ang boses ni Emma. Lumapit si Greg. Ang mga mata ay puno ng tapat na pagsisisi. Dahil naging bulag ako. Emma? Nung nalaman kong totoo 3 buwan matapos kang mawala, hinanap kita. Nilakad ko bawat sulok ng Maynila. Nagpunta ako sa probinsya ninyo ngunit binura mo lahat ng bakas mo. Araw-araw sa loob ng 5 taon, nabuhay ako sa impyerno ng sarili kong konsensya. Hindi ko alam na may kambal pala tayo. Kung alam ko lang kahit baliktarin kong mundo, di ko kayo hahayaan maghirap. Nanatiling tahimik si Emma. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may malaking bahagi ng pader ng galit ang biglang nagkabitak. Ang katotohanang hinanap din pala siya ni Greg ay pinagsisihan ang lahat at nagbigay ng kakaibang pawi sa mga taon ng kanyang pangungulila. Hindi niyan magbabago ang katotohanan na lumaki silang walang ama. Greg, mahinang sabi ni Emma, na di na kayang tumingin ng diretsyo sa mga mata ng lalaki. Alam ko, tugon ni Greg. Kaya nga hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Gusto ko lang patunayan sa'yo at sa mga anak natin na karapat dapat akong maging bahagi ng buhay ninyo. Kahit maging driver o tagadala ng bag nila araw-araw, gagawin ko. Bago pa man makasagot si Emma, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Aling Martha, ang yaya ng mga bata na may kasamang 2 maliliit na figura. Doktora, pasensya na po. Dinala ko po muna sila dito.
Sabi po kasi sa daycare may general cleaning daw po at kailangan ilabas sa mga bata. Paliwanag ni Aling Maria. Mommy! Agad tumakbo si Ella patungo kay Emma. Ngunit napatigil siya na makita si Greg. Ang batang babae ay tumingin sa maruming polo ni Greg. Pagkatapos ay sa mukha nito. Si Ethan naman na nanatiling nakatayo malapit sa pintuan. Pabalik-balik ang tingin sa kanyang ama at sa kanyang seryosong ina. Mommy! Agad na tumakbo si Ella patungo kay Emma, ngunit napatigil siya na makita si Greg. Ang batang babae tumingin sa maruming polo ni Greg pagkatapos ay sa mukha nito. Si Ethan naman na natiling nakatayo malapit sa pintuan, pabalik-balik ang tingin sa kanyang ama at sa kanyang seryosong ina. Hello Ella. Hello Ethan. Nanginginig na bati ni Greg, sabay pilit na isang ngiti kahit natatakot siya na baka pagtaboy na naman siya ni Emma sa harap ng mga bata. Tumingin si Emma kay Greg pagkatapos sa kanyang lola na nakikiusap ang mga mata at sa huli sa kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim. Isang buntong hininga na nagpapahiwatig ng pagsuko ng kanyang matigas na puso para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Ethan, Ella, tawag ni Emma sa dalawa. Lumapit kayo rito. Naglakad ang kambal patungo sa kanya. Hinawakan ni Emma ang mga balikat ng dalawa at tinarap sila kay Greg. Siya si Greg, wika ni Emma. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit buo. Siya ang inyong tatay? Sa dalawang salitang yon, tila gumuho ang buong bunto ni Greg sa sobrang galak. Ang 5 taon ng paghihintay, ng dusa at ng paghahanap ay tuluyan ng natapos sa isang simpleng pagkilala mula sa babaeng pinakamamahal niya. Ang mga salitang binitawan ni Emma ay tila isang banal na musika sa pandinig ni Greg. Siya ang inyong tatay. Ang buong silid ay nabalot ng isang malalim at emosyonal na katahimikan. Maging si Doña Aurora ay napapahigbi sa kanyang higaan habang nakasulyap sa kanyang apo. Dahan-dahan lumuhod muli si Greg sa sahig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi upang patunayan ang kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakabukas, naghihintay ngunit natatakot na gumawa ng unang galaw. Si Ella ang unang kumakbang, ang kanyang malalaking mata kumukurap-kurap habang nakatitig sa mukha ni Greg. Ikaw po ba talaga si tatay? Yung nasa picture na tinatago ni mommy? Oo anak, ako nga. Patawarin niyo ko kung ngayon lamang ako dumating. Hindi na nag-atubili pa si Ella. Humakbang siya pasulong at sinubsob ang kanyang maliit na mukha sa leeg ni Greg. Sabay kawit ng kanyang maliit na bisig. Nang maramdaman ni Greg ang init ng yakap ng kanyang anak, tila sumabog ang kanyang puso sa sobrang hiya. Mahigpit niya ito na nandayok-yok, binuhat at hinalikan sa buhok habang humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Samantala, si Ethan nananatiling nakatayo sa gitna tabi ni Emma. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang ina, sinusuri pa rin ang emosyon sa paligid. Ethan, mahinang tawag ni Greg habang isang kamay ay nakaunat sa batang lalaki. Hindi mo ba gustong yakapin si tatay? Tumingala si Ethan kay Emma, tila humihingi ng pahintulot. Tumango si Emma ng bahagya, may kasamang pilit ng ngiti upang palakasin ang loob ng anak. Dahan-dahang binitawan ni Ethan ang kamay ng ina at naglakad patungo kay Greg. Hindi siya sumugod tulad ni Ella, sa halip, dahan-dahan siyang sumiksik sa bisig ng kanyang ama. Nang makumpletong yakap ng kambal, napasubsob si Greg sa balikat ng mga bata. Umiiyak ng walang patid. Ito ang sandaling ninanais niya gabi-gabi sa loob ng 5 taon ng pangungulila. Isang buong pamilya na binuong muli ng pagkakataon. Tumalikod si Emma, lumapit sa bintana ng silid upang itago ang sarili niyang mga luha. Ang makita ang kanyang mga anak na masaya sa piling ng kanilang ama ay nagdulot sa kanya na magkahalong ginhawa at takot. Ginhawa dahil sa wakas buo ng pagkakakilanlan ng kanyang mga anak. Takot dahil baka isang araw bigla na namang bawi ng tadhana ang kapayapaan na pinaghirapan niya. Habang nagaganap ang madamdaming tagpo sa loob ng VIP suite, isang maitim na plano ang nabubuo sa labas ng ospital.
Sa loob ng isang madilim na sasakyan, nakaparada sa tapat ng St. Jude Medical Center, nakaupo si Nora habang gigil na pinapanood ang gate ng ospital. Hawak niya ang kanyang telepono, kausap pa isang pribadong investigador na matagal niya nang binabayaran. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Galit na asik ni Nora sa kabilang linya. Opo, Ma'am Nora, sagot ng boses sa telepono. Nakuha ko na mga birth certificate ng kambal mula sa Philippine Statistics Authority. Pinanganak sila eksaktong 7 buwan matapos ang paghihiwalay ni Sir Greg at Doktora Emma. Walang duda, mga anak sila ni Sir Greg. Nanginig ang panga ni Nora sa matinding inggit at galit. Kung malalaman ni Greg ang tungkol sa batas at tuluyang mapapalapit sa kambal, siguradong mawawala na sa kanya ang lahat. Ang yaman ng mga Da Silva, ang posisyon ng kumpanya at ang lalaking pangarap niya na makasama habang buhay. Hindi po pwedeng mangyari ito, bulong ni Nora sa sarili habang nandilisik ang mga mata. Kung hindi mapapasakin si Greg, walang makikinabang sa kanya at ang mga pesteng bata na yan, sisiguraduhin ko, hindi nila mararanasan ang maging tagapagmana. Ibinaling ni Nora ang kanyang tingin sa telepono at nag-dial ng ibang numero. Isang numerong matagal na niyang di tinatawagan. Isang tao mula sa maruming mundo ng krimen. Hello, may papagawa ko sa'yo. Malamig na utos ni Nora. Gusto kong magmanman ka sa 2 bata sa St. Jude Daycare. Alamin mong oras ng pag-alis nila at kung sinong kasama. Kapag nakuha mong tiyempo, kunin mo sila. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong bakas. Isang bagong unos ang nagbabadya sa buhay ni Emma at Greg sa mismong sandali na unti-unti nang naghihilam ang mga sugat ng kanilang nakaraan. Matapos ang madamdaming pagtatagbo sa ospital ay hindi na nga hinayaan ni Greg na lumipas ang araw nang di niya kasama ang kanyang pamilya. Sa tulong at pakiusap, narinig ni Aurora na papayag si Emma na payapang maghatid si Greg sa kanila patungo sa kanilang tahanan. Ang bahay ni Emma ay isang simpleng ngunit napakagandang 2 palapag na modern minimalist house sa isang tahimik na subdivision. Malayo to sa marangya at nambuhalang mansyon ng pamilya de Silva. Ngunit dito nag-uumapaw ang init, kapayapaan at pagmamahal. Mga bagay na di kailanman naramdaman ni Greg sa sarili niyang bahay sa loob lang 5 taon. Pasok kayo, tatay! Masayang-masaya si Ella habang hilahilang kamay ni Greg pumasok sa sala. Bit-bit na ngayon ni Greg ang bagong teddy bear na nilinis at binalot pa ng mga nurse sa ospital kasama ng Lego set ni Ethan. Salamat, Ella, nakangiting wiga ni Greg bagamat bawat takbang niya sa loob ng bahay ay tila pag-apak sa isang banal na lugar. Tiningnan niya ang mga nakasabit na frame sa dingding, mga larawan ng kambal nung sanggol pa sila, ang kanilang unang kaarawan at ang pagtatapos ni Emma sa kanyang residency. Sa lahat ng mahahalagang yugto na yon, wala siya. Ang realization na yon nagdalang muli ng banay na kirot sa kanyang puso. Maupo ka muna, Greg. Ngunit may kaunting lambot na wika ni Emma. Habang naghuhubad ng kanyang coat, magluluto lang ako ng hapunan. Maria, tulungan mo muna ang kambal na magpalit ng damit pambahay. Ako na ang magluluto, Emma. Mabilis na presenta ni Greg. Napatingin si Emma sa kanya, nakataas ang isang kilay. Ikaw? Ang isang bilyonaryong katulad mo na may 10 katulong sa mansyon, marunong magluto? Naimbita ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Greg. Nung umalis ka, iniwan ko ang mansyon sa mga katulong at lumipat ako sa isang maliit na kondo. Doon, natuto ako mamuhay mag-isa. Natuto ako magluto ng mga pagkaing paborito mo noon. Umaasang isang araw kapag nahanap kita, mapagluluto kita. Pakiusap, hayaan mo kung gawin to sa'yo para ngayon. Di nakasagot si Emma. Ang marinig na nagbago ang pamumuhay ni Greg dahil sa pagsisisi ay unti-unting nakapagpabagsak sa mga natitira pa niyang depensa. Bahagya siyang tumango, hinayaan si Greg pumasok ng kusina. Pagkalipas na 1 oras, ang buong bahay binalot ng mabangong amoy ng beef caldereta at sinigang na hipon. Ang 2 paboritong putahe ni Emma. Ang hapunan na yon ang pinakamasayang gabi sa buhay ni Greg. Si Ella walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga kalaro, habang si Ethan naman, bagamat seryoso pa rin, ay nagsisimula ng magtanong kay Greg tungkol sa mga robot at makinarya.
Paminsan-minsan nahuhuli ni Greg si Emma na nakatitig sa kanya ng may malalim na pag-iisip. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, mabilis iiwas ang doktora. Para kay Greg sapat na yon. Ang makitang magkasama silang apat sa isang lamesa ay isang panaginip na sa wakas ay nagkatotoo. Habang nagtatawanan ng pamilya sa loob ng bahay, sa labas ng subdivision, isang itim na SUV ang nakaparada sa ilalim ng isang patay na ilaw ng poste. Sa loob ng sasakyan, isang lalaking may takip sa mukha ang may hawak na high-end binoculars. Nakatitig sa bintana ng kusina ni na Emma kung saan kitang-kita ang silueta ng masayang pamilya. Kinabit ng lalaki ang kanyang Bluetooth earpiece at nagdial. "Ma'am Nora?" Bulong ng lalaki. Ang boses ay magaspang at walang kaluluwa. "Nandito ako sa labas ng bahay ng target." Kasama nila si Sir Greg. Mukhang nagkabalikan na sila. Sa kabilang linya, narinig ang tunog ng nabasag na baso. Ang boses ni Nora ay parang sa isang baliw. Walang nagkabalikan. Walang magkakabalikan. "Tandaan mong utos ko, Lucas. Huwag mong gagalawin si Greg." Pero ang dalawang batang yan, bukas na bukas din. Kapag inihatid sila sa daycare at naging abala ang kanilang ina sa mga operasyon, kunin mo sila. "Masusunod, ma'am?" Malamig na tugon ng lalaki. "Paano ang doktora?" Isang masamang tawa ang pinakawala ni Nora. "Gusto kong makita si Emma na lumuhod at umiyak ng dugo. Kapag nawala ang anak niya, mawawalan din siya ng saysay para mabuhay. Gawin mo ang plano bukas." Binaba ng lalaki ang telepono at muling tumingin sa bintana ng bahay ni na Emma. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang dahan-dahan kinakarga ang isang maliit na syringe na may pampatulog. Ang anino ng panganib ay tuluyan ng lumapit, handang lamunin ang muling nabubuong kaligayahan ng pamilya De Silva. Matapos ang masalimuot, ngunit masayang hapunan, nagpaalam na si Greg na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakatulog siya na may kapayapaan sa kanyang puso. Bit-bit ang pangako kay Emma na susunduin niya ang kambal kinaumagahan upang ihatid sa paaralan. Kinabukasan, eksaktong 7:00 ng umaga, dumating si Greg na may dalang mainit na almusal. Si Emma na nakasuot ng kanyang formal na kasuotan para sa ospital, di na nakapagtanggi. Masayang masaya si Ethan at Ella habang sinasakay ni Greg sa kanyang sasakyan. Sa maikling biyahe patungo sa paaralan ng kambal, naramdaman ni Emma ang kakaibang proteksyon at ginhawa na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang magkaroon ng katawang sa pagpapalaki sa mga bata. "Salamat, Greg," mahinang sabi ni Emma nang makarating sila sa St. Jude Medical Center pagkatapos may hatid ang mga bata sa kanilang preparatory class na matatapos din bago magtanghali para ilipat sa daycare ng ospital. "Walang anuman, Emma. Gagawin ko ito araw-araw habang buhay kung pahintulutan mo ko." May 3 kong sunod-sunod na major surgeries ngayong araw. Si Aling Maria muna ang susundo sa kambal mamayang 11:00 para dalhin sila sa daycare dito sa ospital. Kung gusto mo, pwede mo silang samahan pagkatapos ng trabaho mo." Luminaw ang mukha ni Greg. "Darating ako, Emma. Pangako?" Sumapit ang 11:00 ng umaga. Lumabas si Aling Maria sa gate ng paaralan ng kambal. Hawak ang mga kamay ni Ethan at Ella. Naglalakad sila patungo sa waiting area kung saan karaniwang nag-aabang ang driver ng ospital. Ngunit hindi nila alam, ilang metro lamang ang layo, nakabantay na si Lucas, ang tauhan ni Nora. Nakasuot ito ng uniforme na isang utility worker ng ospital at may hawak na peking ID at St. Jude Medical Center. Habang naglalakad ang maglola, biglang may humintong itim na van sa kanilang tapat. Bumaba si Lucas na may hawak na clipboard. "Aling Maria, kayo po ba ang yaya ng mga anak ni Dr. Alcantara?" Tanong ni Lucas sa isang magalang tono. Oo, ako nga. Bakit?" Pagtataka ng matanda.
Pinapasundo na po sila ni Dr. Emma. May emergency po kasi sa operating room at hindi makakalabas ang driver ng ospital. Sinabi niya po na dinalaw din po doon si Doña Aurora, kaya sa VIP wing po sila dediretso, hindi sa daycare. Maayos na pagsisinungaling ng lalaki. Nag-alinlangan si Aling Maria. Aba, hindi naman nagte-text sa akin si Doktora. Naka-scrub suit na po si Doktora. Bawal ang cellphone sa loob ng OR. Pakiusap po, sumakay na kayo dahil mahigpit po ang utos na ihatid sila kaagad. Pagmamadali ni Lucas, sabay bukas ng pinto ng van. Si Ethan, nalikas na matalas ang isip, hinila ang palda ni Aling Maria. Yaya, don't go. I don't know him. Bad guy. Napatigil si Aling Maria at akamang aatras, ngunit huli na ang lahat. Nang makita ni Lucas na may mag-iingay ng bata, mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Aling Maria gamit ang isang paanyong may pamputulog. Sa isang iglap ng hina ang matanda, binaliwala ang babala. Mami, tatay! Sigaw ni Ethan habang sinusubukan sipa-sipain ang bindi ni Lucas. Ngunit mabilis binuhat ng lalaki ang dalawang bata at isinakay sa loob ng van. Si Ella umiiyak na sa takot habang si Ethan patuloy na lumalaban. Mabilis naradong pinto ng van at tumarurot ito palayo. Iniwan si Aling Maria na walang malay sa gilid ng kalsada. Alas 12 ng tanghali, kakatapos lang ni Emma sa kanyang unang operasyon na makatanggap siya ng isang hindi kilalang tawag sa kanyang telepono habang nasa tapat ng ICU. Nang sagutin niya ito, isang boses ng babae ang kumalakak sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya malilimutan. Nora, nanginginig ang boses ni Emma. Biglang kinabahan ang kanyang buong pagkatao. Kamusta, Dr. Emma Alcantara? Bakas ang baliw na galak sa boses ni Dora. Napakagaling mo talagang doktor, no? Na kaya mong iligtas sa matandang Da Silva. Pero tingnan natin kung kaya mo ring iligtas ang sarili mong mga anak. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang mga anak ko? Hiyaw ni Emma na naging dahilan upang mapalingon ang mga nurses sa paligid. Nasa mabubuting kamay sila, Emma. Pero kung gusto mo pa silang makitang buhay, huwag kang tatawag ng pulis at higit sa lahat, huwag mong sasabihin kay Greg. Pumunta ka sa lumang bodega ng Da Silva Shipping sa Pier 4, mag-isa sa loob ng isang oras. Kapag may nakita akong pulis o kahit anong anino ni Greg, sisiguraduhin ko, hindi mo na mayakap ang kambal mo kahit kailan. Nabitawan ni Emma ang kanyang telepono, ang kanyang binti ay nanghina at dahan-dahan siyang napasandal sa pader. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay habang ang takot ay tuluyan ng lumamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pinakamalaking bangungot ay nagsisimula na. Bawat segundo ay tila patak ng asido sa natatarantang isip ni Emma. Blanko ang kanyang paningin habang dahan-dahan pinupulot ang nalaglag na cellphone sa sahig ng ospital. Ang mga banta ni Nora paulit-ulit na umuuga sa kanyang pagkatao bilang isang ina. Pier 4, 1 oras, bulong niya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Akbang tatakbo si Emma patungo sa elevator nang biglang bumukas ang pinto nito at inluwa si Greg. May bitbit tong plastic na mga paborito nitong donut para sa kambal. May malaking ngiti sa muka at halatang galing lang sa isang matagumpay na business meeting. Emma, tamang-tama. Katatapos lamang ng board meeting ko. Masaya ang bati ni Greg. Nasaan sila Ethan at Ella? Sabi mo pa pwede ko silang samahan sa daycare pagkatapos ng... Napatigil si Greg nang makita ang mukha ni Emma. Ang doktora, maputlang-maputla, basang-basa ng pawis ang noo at ang mga mata, puno ng kilabot at luha. Emma, ano nangyari? May masamang balita ba tungkol kay Lola? Nag-aalalang hinawakan ni Greg ang magkabilang balikat ni Emma. Greg, halos walang boses na lumabas sa lalamunan ni Emma. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ng totoo ngunit naalala niya ang huling banta ni Nora. Kapag may nakita kang anino ni Greg, sisiguraduhin ko, hindi mo na mayakap pa ang kambal mo? Wala Greg. May emergency lang sa labas ng ospital. Kailangan kong umalis.
Pilit na pag-iwas ni Emma sabay kabig ng kanyang katawan upang makalagpas kay Greg. Ngunit hindi basta-basta mapapaniwala si Greg. Kilala niya si Emma. Bilang isang nangungunang neurosurgeon, sanay si Emma sa mga life and death situations. Ngunit ang takot na nakikita niya ngayon sa mga mata nito ay hindi takot na isang doktor. Ito ay takot ng isang ina. Nagsisinungaling ka, Emma. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hila ni Greg sa kamay nito. Eksaktong sandaling yon, tumunog muli ang telepono ni Emma. Sa sobrang taranta, nabitawan niya ito at lumapag sa sahig habang naka-loudspeaker. Isang audio file ang otomatikong nag-play mula sa isang hindi kilalang numero. Mami, tatay, tulong po. Boses yon ni Ella, umiiyak at humihigbi. Ella, don't cry. I'm here. Bitiwan mo kami, bad guy. Sigaw naman ng matapang ngunit nanginginig na boses ni Ethan. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Greg. Ang plastic ng donut na laglag mula sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata nanlisik sa matinding galit at takot. Ang mga anak ko. Nasaan ang mga anak ko? Kinuha sila ni Nora, Greg. Tuluyan ang sumabog sa pag-iyak si Emma. Sinubsob ang mukha sa dibdib ni Greg habang hinahampas ito ng marahan dahil sa labis sa desperasyon. Kinuha niya sina Ethan at Ella. Sabi niya papatay niya mga bata kapag sinabi ko sa'yo. Pupunta ako sa lumang bodega ng De Silva Shipping sa Pier 4 ng mag-isa. Greg, parang awa mo na. Ang mga anak natin. Niyakap na mahigpit ni Greg si Emma. Ang kanyang puso ay napuno na nag-aapoy na puot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hahanapin natin sila, Emma. Hindi ko hahayaan na may mangyayaring masama sa mga anak natin. Ang mga may kasalanan ng lahat ng ito, ako ang tatapos nito. Mabilis pinunasan ni Greg ang kanyang mga luha at hinila si Emma patungo sa basement parking. Sa loob ng kanyang mamahaling sports car, mabilis niyang pinaandar ang makina at pinaharurot ito palabas ng ospital na parang isang ligaw na bala. Habang nagmamaneho sa gitna ng trapiko ng Maynila, kinuha ni Greg ang kanyang sariling telepono at tinawagan ng kanyang chief of security na si Leo, isang dating elite military officer. Leo, itrace mo ang lokasyon ng cellphone ni Nora at ng lumang bodega sa Pier 4. Ngayon din. Malamig, madilim, at puno ng otoridad ang boses ni Greg. Ihanda mo ang mga tauhan mo. Walang pulis, walang media. Kung sino mang humawak sa mga anak ko, sisiguraduhin ko, impyerno ang bagsak nila ngayon. Sa tabi niya, si Emma, walang tigil sa pagdarasal. Hawak-hawak ang kanyang kwintas habang ang sasakyan mabilis na malapit sa lugar kung saan nakataya ang buhay ng kanilang mga anak. Ang oras unti-unti nang nauubos. Mabilis dumaong ang gabi sa tapat ng lumang bodega ng De Silva Shipping sa Pier 4. Ang amoy ng kalawang, alat ng dagat at amag ay humalo sa tensyong bumabalot sa paligid. Ang lugar na ito ay matagal nang inabandona, kaya naman perpekto tong kuta para sa madilim na plano ni Nora. Sa loob ng bodega, nakatali sa dalawang lumang silya sina Ethan at Ella. Bakas ang tuyong luha mula sa pisngi ni Ella habang patuloy itong humihigbi ng mahina. Si Ethan naman bagaman natatakot ay nananatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Nora na pabalik-balik ang lakad habang may hawak na baso ng alak. Ma'am, darating na ang target? Ulat ni Lucas na kapapasok lang mula sa labas. Isang oras na nakaripas mula nang tumawag kayo. Mabuti. Ngumiti ng malademonyo si Nora. Lumapit siya sa kambal, hinawakan ang baba ni Ella. Huwag kayong mag-alala mga bata. Malapit na natin makasama ang magaling ninyong ina. At kapag nakuha ko ng huling pirma ni Greg para sa paglilipad ng lahat ng ari-arian niya sa akin, sabay-sabay kayong magbabakasyon ng mommy mo sa ilalim ng dagat? Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Bad ka! Sigaw ni Ethan sabay dura sa direksyon ni Nora. Isang marahas na sampal ang ginawa ni Nora sa mukha ng 5 taong gulang na bata. Aba, matapang ka! Kamukhang-kamukha mo talaga ang gago mong ama. Napaatungal sa pag-iyak si Ella na makitang pumutok ang labi ng kanyang kambal. Ngunit bago pa man makagawang muli ng masama si Nora, isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Boom!
Ang dambuhalang bakal na pinto ng bodega, marahas na nawasak matapos tong banggain ng sports car ni Greg. Sa gitna ng usok at talsik ng mga dumi, mabilis bumaba si Greg at Emma mula sa sasakyan. "Mommy! Tatay!" sabay na sigaw ng kambal. "Ethan! Ella!" Akbang tatakbo si Emma patungo sa mga bata, ngunit mabilis silang hinarangan ni Lucas, sabay tuktok ng isang matalas na patalim sa leeg ni Ella. "Isang hakbang pa, doktora, at sisiguraduhin ko, malalagutan ng hininga ang batang to," banta ni Lucas. Napatigil si Emma. Napaangat ang dalawang kamay habang kanyang puso halos madurog nang makita ang dugo sa labi ni Ethan. "Nora, parang awa mo na. Ako na lang ang saktan mo. Wag lang mga anak ko. Walang kasalanan ng mga bata." Lumabas si Nora mula sa anino, pumapalakpak ng may sarkasmo. Napakagandang eksena. Ang bayaning ina at, "Oh, kasama mo pala si Greg." Tumingin si Nora kay Greg ng may halong puot at pagmamahal. "Greg, sinabi ko sa babaeng yan na mag-isa siyang pumunta dito. Bakit sumama ka? Hindi mo ba alam na dahil sa'yo, pwede silang mamatay ngayon?" "Nora, tapusin natin to sa pagitan nating dalawa." Natatawa at mariin na wika ni Greg. Humakbang siya pasalong, pilit na tinataas ang kanyang mga kamay upang ipakita na wala siyang sandata. "Ako ang nagtaboy sa'yo. Ako nagpawalang bisa ng mga shares mo. Kung perang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Narito ang mga dokumento ng buong ari-arian ng mga Da Silva Group. Pipirmahan ko na lang." Nilabas ni Greg ang isang makapal na folder mula sa kanyang coat. Nanlisik ang mga mata ni Nora sa kasakiman. "Ihagis mo yan dito." Inihagis ni Greg ang folder sa sahig. Sa pagitan nila ni Nora habang nakayoko si Nora para kunin ang dokumento. Sumulyap si Greg sa dulo ng bintana sa itaas ng bodega. Doon, nakita niya ang pulang laser light mula sa sniper rifle ni Leo, ang kanyang chief of security na kanina pa nakaposisyon sa labas. "Ngayon, bitawan mo ang mga anak ko," utos ni Greg. "Hindi ganyan kadali, Greg," tawa ni Nora habang yakap ang mga papel. "Lucas, patayin mo ang babaeng yan sa harap ni Greg. Gusto kong maranasan niya ang mawalan ng mahal sa buhay." Mabilis tinaas ni Lucas ang patalim upang saksakin si Emma, ngunit mas mabilis si Greg. Sumugod si Greg at sinalag ang saksak gamit ang sarili niyang katawan. Isang malalim na saksak ang bumaon sa tagiliran ni Greg. Napasigaw sa matinding kilabot si Emma. "Greg!" Kasabay nito, isang malakas sa putok ng baril ang umalingaw mula sa itaas. Tinamaan si Lucas sa balikat, dahilan upang mabitawan niyang kutsilyo at mabuwal sa sahig. Ang mga tauhan ni Leo mabilis na pumasok sa loob ng bodega, pinalibutan at dinakip sina Nora at Lucas na walang ginawa kundi sumigaw sa galit. "Greg! Greg, pakiusap, magpakatatag ka!" Umiiyak na lumuhod si Emma sa tabi ni Greg na dahan-dahan bumabagsak sa sahig. Hawak ang dugo nitong tagiliran. "Emma!" Pabulong na wika ni Greg habang pilit nang umingiti sa kabila ng matinding sakit. Ligtas na ang mga anak natin. Patawarin mo ako." Dahan-dahang pinikit ni Greg ang kanyang mga mata habang si Emma ay patuloy na sumisigaw ng tulong. Ginagamit ang kanyang mga kamay bilang doktor upang pigilan ang pag-agos ng dugo ng lalaking minsan niyang kinamuhian. Ngunit ngayon nagbuwis ng buhay para sa kanilang mga anak. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay bumasag sa katahimikan sa gabi ng Pier 4. Habang sinasakay ang mga tauhan ni Leo, sina Nora at Lucas sa sasakyan ng mga pulis. Si Emma naman, mabilis kumikilos sa loob ng ambulansya kung saan nakahiga ang dugo ang katawan ni Greg. Hawak-hawak ni Ethan at Ella ang laylayan ng damit ng kanilang ina. Kapwa umiiyak habang nakatitig sa kanilang tatay na may oxygen mask na sa muka at wala ng malay. "Greg, makinig ka sa akin, huwag kang pipikit." Umiiyak na utos ni Emma habang mariing tinutuon ang mga gasa sa tagiliran ni Greg upang pigilan ang walang humpay na pag-agos ng dugo.
Bilang isang nangungunang neurosurgeon, nakakita siya na napakaraming dugo. Ngunit ang makita ang sarili niyang mga kamay, nababahiran ng dugo ng lalaking minsan niyang minahal at kinamuhian ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ipapakilala ko ang mga bata sa iyo. Greg, pakiusap, huwag mo kaming iiwan. Pagdating sa St. Jude Medical Center, agad dinala si Greg sa operating room. Dahil saksak sa tagiliran ang tinamo nito na posibleng tumama sa mahalagang organ, si Dr. Lukat ng trauma team ng ospital ang humawak sa operasyon. Hindi pinayagan si Emma na pumasok bilang doktor dahil sa kanyang emosyonal na kondisyon. Naiwan si Emma sa waiting area, yakap-yakap ang kamba na nakatulog na dahil sa sobrang pagod at takot. Lumipas pa ang 4 na oras na parang 4 na taon para sa kanya. Doon, sa tapat ng sarili niyang pinagtatrabahuhang silid na pagtanto ni Emma, nagalit na ilaalagaan niya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng natunaw sa sakripisyo ni Greg. Sinagip ng lalaki ang kanilang mga anak nang walang pag-aalinlangan. Alas 4 ng madaling araw nang sa wakas bumukas ang pinto ng OR at lumabas si Dr. Locke. Pagod na pagod, ngunit may banayad ng ngiti. Doc Emma, ligtas si Sir Greg. Pagbabalita ni Locke, malalim ang saksak at tinamon na sugat ng kanyang kidney. Ngunit nagawa naming tahiin ang pinsala at pigilan ang internal bleeding. Stable na ang kanyang mga vital signs. Bagaman, kailangan ng ilang araw na masusing pahinga sa ICU. Napaupo naman sa bench si Emma at napaiyak sa sobrang pasasalamat. Diyos ko, salamat po! Pagkalipas ng 2 araw, inilipat si Greg sa isang pribadong kwarto. Ang mismong kwarto nakatabi ng silid ng kanyang lola na si Doña Aurora na patuloy pa rin nagpapagaling. Dahan-dahan, minulat ni Greg ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay ang puting kisame ng ospital at ang mabigat na pakiramdam sa kanyang kanang kamay. Nang lumingon siya ay nakita niya si Emma na nakasubsob ang mukha sa gilid ng kanyang kama. Mahimbing na natutulog habang mahigpit na nakahawak sa kanyang mga daliri. Sa sofa naman sa dulo ng kwarto, magkatabing natutulog sina Ethan at Ella. Yakap-yakap ang maraming teddy bear at ang Lego set. Gumalaw ng bahagya si Greg na naging dahilan upang magising si Emma. Agad na napatayo ang doktora at sinuri ang monitoring machine. Greg, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Tatawagin ko si Locke. Emma, mahina at paos ang boses na tawag ni Greg. Pilit na pinipigilan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Walang galos ang mga bata. Salamat sa'yo, sabi ni Emma habang ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Bakit mo ginawa yon? Pwede kang mamatay. Mas mabuti nang ako ang mamatay kaysa makita kayong masaktan muli dahil sa pagkakamali ko, sagot ni Greg. May kasamang tapat at malambot na tingin. 5 taon akong nabuhay ng walang direksyon. Emma, ngayong nahanap ko na kayo, handa ako ibigay lahat para sa kaligtasan ninyo. Tumingin si Emma sa kanilang mga kamay na magkahawak. Huminga siya ng malalim. Ang pader ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Hindi ko na kayang sabihin na ganap na kitang napatawad sa nakaraan. Greg, mahinang panimula ni Emma. Ang 5 taon na sakit at pangulila hindi mabubura na isang gabi. Ngunit nakita ko kung paano mong pinatunayan ang sarili mo bilang ama sa mga bata at para sa kanila, handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimulang muli bilang magkaibigan, bilang mga magulang ni Ethan at Ella. Luminaw ang mukha ni Greg at sa unang pagkakataon ang kanyang ngiti walang bahid ng lungkot. Salamat, Emma. Higit pa sa sapat yan. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Patutunayan ko sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa panibagong pagkakataon na to. Eksaktong sandaling yon nagising ang kambal. Nang makita nilang gising kanilang ama ay sabay silang tumakbo patungo sa kama. Tatay! Masayang sigaw ni Ella habang maingat na sumiksik sa tabi ni Greg. Inabot naman ni Ethan ang kanyang maliit na kamay at tinawakan ang braso ng kanyang ama. Sabi ko sa'yo, bad kayong kumuha sa amin, pero ikaw ang hero namin, tatay.
Niyakap ni Greg na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Emma. Ang kanyang kamay at ang kaliwa ay sa kanyang mga anak. Sa gitna ng silid ng ospital, sa lilim ng mga pagsubok at bagyong kanilang dinaanan, ang pamilyang Da Silva muling nabuo. Hindi dahil sa isang kasunduan sa papel, kundi dahil sa pagpapatawad, sakripisyo at pagmamahal na muling nagbunga. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang madilim na gabi sa Pier 4. Si Greg tuluyan ang nakalabas ng ospital. Bagaman may kaunting pag-iingat pa rin sa kanyang mga galaw dahil sa naghihilom na sugat sa tagiliran, si Nora naman at ang kanyang kasabwat na si Lucas ay formal nang sinampahan ng mga kasong kidnapping, frustrated murder at falsification of documents. Walang piyansa at mananatiling sila sa likod ng mga rehas habang buhay. Ngayong tapos na ang bagyo, hinarap ni Greg ang kanyang pinakamahalagang misyon. Ang muling makuha ang buong tiwala ni Emma na mas mapalapit pa sa kambal. 6:00 ng umaga. Sa tapat ng bahay ni Emma, nakapark ang isang simpleng SUV, hindi ang kanyang marangyang sports car. Bumaba si Greg na may bitbit na basket na mga sariwang prutas at bagong lutong pandesal. Pagkatapos ng insidente, binigyan na siya ni Emma ng susi ng gate para sa kaligtasan ng mga bata. Ngunit nanatili siyang kumakatok sa pinto bilang paggalang. "Good morning, tatay," salubong ni Ella na nakabihis na ng kanyang school uniform. Sabay kapit sa binti ni Greg. "Good morning, aking prinsesa," nakangiting bansa ni Greg. Sabay buhat sa anak at tinalikan ito sa pisngi. "Nasaan ang mommy at ang kuya mo?" "Nasa kusina po, mommy. Nagtitimpla ng gatas." "Si Ethan nagbabasa ng libro?" sagot ni Ella. Pumasok si Greg sa kusina at nakita si Emma na abala. May kaunting puyat sa mata ng doktora dahil sa isang emergency surgery kagabi. Ngunit nang makita si Greg, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na matagal nang pinagkait ni Emma sa kanya. "Maaga ka yata ngayon, Greg," bati ni Emma habang tinatanggap ang dalang almusal ng lalaki. "Gusto ko lang makasigurado na maihahatid ko kayo ng ligtas. Tsaka may sorpresa ako sa mga bata. Mamayang hapon pagkatapos ng school nila," sabi ni Greg sabay sulyap kay Ethan na nakatingin sa kanya mula sa hapagkainan. Lumapit si Greg sa batang lalaki at ginulo ang buhok nito. "Kamusta naman ang hero ko?" "Okay naman po, tatay." "Ayos na po ba ang sugat mo?" tanong ni Ethan, bagamat seryoso pa rin. Ang tawag na tatay mula dito ay nagpapalundag sa puso ni Greg. Ayos na dahil nakikita ko kayo," sagot ni Greg. Matapos ang almusal, inihatid ni Greg ang pamilya. Sa buong biyahe, naramdaman ni Emma ang unti-unting pagbabalik ng kapayapaan sa kanyang sistema. Ang lalaking dati nagtataboy sa kanya, siya na ngayong sandigan ng kanyang mga anak. Nang sumapit ang hapon, tinupad ni Greg ang kanyang pangako. Sinundo niya ang kambal at si Emma upang dalhin sa isang lugar na matagal niya nang inihanda. Sa isang malawak na private park sa labas ng lungsod na binili niya at pinangalan kina Ethan at Ella. May mga swing, slide at isang malaking treehouse na espesyal na pinagawa para sa kanila. Habang masayang nagtatakbuhan ang kambal sa damuhan, magkatabing naupo sina Emma at Greg sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. "Salamat sa lahat ng ito, Greg," mahinang wika ni Emma habang nakatitig sa mga anak. "Nakikita ko kung gaano sila kasaya. Noong nasa abroad ako at nag-iisa, palagi kong iniisip, paano ko mapupunan ng pagkakaroon ng ama para sa kanila. Ngayon, di ko na kailangan mag-alala." Hinawakan ni Greg ang kamay ni Emma, marahan at puno ng pag-iingat. "Ako ang dapat magpasalamat, Emma, dahil sa kabila ng lahat ng dumi at sakit na dinulot ko sa iyo noon, ay binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon na maranasan ng ganitong kaligayahan. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito." Tumingin si Emma sa kanilang mga magkahawak na kamay. Hindi niya ito binawi, bagaman may mga peklat pa ang nakaraan. Ang kasalukuyan, unti-unti nang nagtatahi na isang bagong bukas para sa kanilang dalawa.
Sa kabila ng magandang takbo ng kanilang relasyon bilang mga magulang, alam ni Greg na may isang malaking hakbang pa siyang kailangan gawin upang tuluyan mapatunayan ang kanyang pagbabago kay Emma. Gusto niyang itama lahat ng pagkakamali ng kanyang pamilya, lalo na ang tungkol sa ari-arian at ang pangalang sinira nila 5 taon na ang nakakaraan. Isang gabi, inimbitahan ni Doña Aurora sina Emma at ang kambal sa mansyon ng mga Da Silva para sa isang espesyal na hapunan. Ito ang unang pagkakataon na aapak muli si Emma sa mansyong naging saksi ng kanyang pagluha at pagkaapi. Nang pumasok si Emma, naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng kanyang mga balikat. Ngunit bago pa man siya mabalot ng takot, naramdaman niya ang marahang paghawak ni Greg sa kanyang likod. Nagbibigay ng lakas. "Nandito ako, Emma. Hindi ka na muling iiyak sa bahay na to?" bulong ni Greg. Ang hapunan ay naging puno ng init dahil kay Doña Aurora na walang tigil sa pag-aasikaso sa kambal. Matapos kumain, hinarap ni Greg si Emma sa harap ng kanyang lola at ng kanilang family lawyer na si Attorney Santos na kanina pa pala naghihintay sa library. "Emma, may gusto ko ibigay sa iyo," panimula ni Greg habang inilalatag isang makapal na legal na dokumento sa lamesa. "Ano to?" tanong ni Emma. Biglang naalala ang divorce papers na inihagi sa kanya 5 taon na ang nakararaan sa kaparehong lamesa. Yan ay ang deed of absolute transfer, paliwanag ni Attorney Santos. Inilipat po ni Sir Greg ang 50% ng lahat ng shares ng Da Silva Group sa pangalan mo at ang natitirang 50% hahatiin sa ilalim ng isang trust fund para kina Ethan at Ella na maaari nilang makuha pagtapak nila sa edad na 21. Natigilan si Emma. Tiningnan niya si Greg ng may pagtataka at kalituhan. "Greg, hindi ko kailangan ng pera mo. Malaki ang kinikita ko bilang doktor." "Alam ko, Emma," sagot ni Greg, sabay luhod sa harap ni Emma habang hawak ang kamay nito. "Hindi ito tungkol sa kakayahan mong kumita. Ito ay tungkol sa hustisya. 5 taon na ang nakakaraan. Pinalayas kita ng walang kahit ano dahil sa kasakiman at maling akala. Ang yaman na to'y walang saysay kung wala kayo ng mga anak ko. Gusto kong ibigay sa iyo ang seguridad na dapat ay sa iyo simula pa lamang. Gusto kong malaman mo lahat ng meron ako ay sa inyo." Napaiyak si Emma, ngunit sa pagkakataong ito ay ang luha ng labis sa pagkabigla at pagkaantig. Nakita niya sa mga mata ni Greg ang kawalan ng kasakiman. Ang lalaking dati ginto ang tingin sa sarili ay handa nang maging alipin ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. At may isa pa, dugtong ni Greg habang kinukuha ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at siniwalat ang isang napakagandang diamond ring. Ang orihinal na singsing na tinapon niya noon na hinanap at pinalinis niyang muli. "Emma, alam ko marami akong pagkukulang. At alam kong ang sugat ng nakaraan ay nangangailangan pa ng panahon para tuluyang maghilom. Ngunit handa akong maghintay habang buhay. Emma Alcantara, papayag ka ba na magsimula tayong muli? Papayag ka ba na pakakasalan mo akong muli? Hindi na dahil sa isang pilit na kasunduan, kundi dahil sa pagmamahal?" Tumingin si Emma kay Doña Aurora na tumatango habang umiiyak. At sa kambal na nakatingin sa kanila ng may mga ngiti. Binaling niya ang tingin kay Greg, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang pinakamalaking sakit at ngayon ang kanyang magiging habang buhay. "Oo, Greg," pabulong ngunit buong pusong sagot ni Emma. "Tinanggap ko ang bagong simula natin." Sinuot ni Greg ang singsing sa daliri ni Emma at sa gitna ng palakpakan ng pamilya, hinalikan niya si Emma sa noo ng may matinding galak at respeto. 1 taon matapos ang muling pag-aalok ng kasal, isang marangya, ngunit napaka-pribadong kasalan ang naganap sa isang matandang simbahan sa ibabaw ng burol na nakaharap sa malawak na dagat. Ang buong paligid na pupuno ng mga puting rosas. Ang paboritong bulaklak ni Emma na simbolo ng bagong simula at malinis na hangarin. Nang tumunog ang maringal na musika ng kasal, dahan-dahan bumukas ang dambuhalang pinto ng doktor ng simbahan. Doon nilawa si Dr. Emma Alcantara Da Silva. Ang kanyang wedding gown ay simple, ngunit napakarangal.
Bumabagay sa kanyang maringal na tindig bilang isang matatag na ina at matagumpay na doktor. Si Ethan ay gwapong-gwapo sa kanyang maliit na tuxedo habang masayang naglalakad. Samantalang si Ella naman ay mukhang anghel sa kanyang flower girl dress habang may malapad na ngiti. Sa dulo ng altar, nakatayo si Greg suot ng isang puting Amerikana. Hindi na napigilan pa ng bilyonaryo ang maiyak habang pinapanood ang kanyang buong mundo na naglalakad patungo sa kanya. Ang babaeng inihagis niya sa divorce papers 5 taon nang nakakaraan ay tuluyan nang pinilitan ng banal na sandaling ito. Nang makarating si Emma sa altar, iniabot ni Ethan at Ella ang kamay ng kanilang ina kay George. "Alagaan mo si Mommy, Tatay," seryosong sabi ni Ethan. "Opo, wag mo siyang paiiyakin, ha?" Dugtong naman ni Ella. "Pangako, mga anak, hindi ko nasasaktan ng mommy mo," sagot ni Greg. Sabay hawak sa kamay ni Emma ng may matinding pagmamahal at pag-iingat. Humarap silang dalawa sa pari para sa kanilang mga sagradong sumpa. "Greg, tinatanganan mo ba si Emma bilang iyong legal na asawa?" Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa tulot ng kamatayan, tumingin si Greg ng diretso sa mga mata ni Emma. Ang kanyang boses ay buo at umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Opo, Father. Sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, pinapangako ko, muling itatayo ang tiwala na sinira ko noon. Ikaw ang aking simula, ang aking gitna, at ang aking walang hanggang dulo. Mahal na mahal kita, Emma." "Emma, tinatanganan mo ba si Greg bilang iyong legal na asawa?" Ngumiti si Emma at ang mga luha sa kanyang mga mata ngayon ay luha na ng wagas na kaligayahan. "Oo, Father, tinatanggap ko. Ang lalaking nagpapatunay ng pagpapatawad ay mas matimbang kaysa sa galit. Sa loob ng 5 taon, binuo kong aking sarili ng mag-isa. Ngunit ngayong nandito ka na, binuo mo ang dating pamilya. Kasama mo, handa akong harapin ang kahit anong bukas. Mahal kita, Greg, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinahahayag ko kayo bilang mag-asawang muli. You may now kiss the bride." Iniangat ni Greg ang belo ni Emma at dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi sa labi ng asawa. Isang halik na puno ng paggalang, pasasalamat at pangako ng walang hanggang katapatan. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan at hiyawan na tuwa sa loob ng simbahan. Mabilis sumugod sina Ethan at Ella upang yakapin ang kanilang mga magulang. Binuhat ni Greg ang 2 bata habang si Emma naman sumandal sa kanyang balikat. Nakangiti habang pinapanood si Doña Aurora na umiiyak sa tuwa mula sa kanyang wheelchair. Habang naglalakad palabas ng simbahan sa ilalim ng ulan ng mga perlas at ng rosas, lumingon si Emma sa langit at huminga ng malalim. Ang kwento ng kanyang buhay ay nagsimula sa isang nanginginig na buntong hininga at isang malamig na sobre ng paghihiwalay ay nagtapos sa isang maliit na yakap sa isang buo, matatag at masayang pamilya. 5 taon pa ang mabilis na lumipas matapos ang kanilang muling pagpapakasal. Ang sugat ng kahapon ay tuluyan ng naging mga peklat na nagpapaalala na lamang sa kanilang katatagan. Sa likod ng malawak na hardin ng mansyon ng mga De Silva, maririnig ang tawanan ng mga bata. Si Ethan na ngayon ay 11 taong gulang na, seryosong nagtuturo sa kanyang 6 na taong gulang na kapatid na si Liam kung paano mabuong isang miniature solar car. Namana ni Liam ang katalinuhan ng kanyang kuya at ang mapaglarong mata ng kanyang ama. "Kuya Ethan, ganito ba?" tanong ng maliit na si Liam habang pilit kinakabit ang isang maliit na gulong. "Ganyan nga, Liam. Huwag mong madaliin. Kailangan ay eksakto ang kabit para umandar," sagot ni Ethan na may seryoso ngunit mapagmahal na boses. Hindi kalayuan sa kanila. Si Ella naman abalang-abala sa mga litrato gamit ang kanyang bagong kamera, habang katabi si Doña Aurora na nakaupo sa isang tinitindagang tumba-tumba.
Masigla pa rin sa edad na 85 at may malapad ng ngiti habang pinapanood ang kanyang mga saing apo. Mula sa balkonahe, magkahawa kamay na naglalakad sina Emma at Greg patungo sa hardin. Si Emma na ngayon ay Chief of Neurosurgery ng St. John Medical Center na kasandal ang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Si Greg naman ay tuluyan ng pinamahala ng pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan upang magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Salamat, Emma, bulong na Greg habang inahalikan ng buhok ng asawa. Para saan? Ngiti ni Emma habang nakatingin sa kanilang 4 na anak na naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon ay tamang lahat. Nung gabi na inihagis ko sa iyo ang mga papel na yon, ang akala ko ay napatunayan ko ng lakas ko bilang lalaki. Pero nang bumalik ka at pinatawad mo ko, doon ko napagtanto na ang tunay na lakas ay nasa puso ng isang babaeng marunong magmahal at magpatawad. Humarap naman si Emma kay Greg. Umayos ang kwelyo ng polo nito at tinitigan ang mata ng lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamalalim na paghati at pinakamataas na ligaya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na nakalimutan ko ng sakit. Greg? Malambot na wika ni Emma. Ibig sabihin lamang nun, mas pinili kong mahalin ang kasalukuyan natin kaysa sa galit ng nakaraan. Tingnan mo sila, hindi ba't sulit ang lahat? Sobrang sulit, aking doktora, sagot ni Greg, bago dinampi ang isang matamis at mapayapang halik sa mga labi ni Emma. Mami, tatay, sali kayo sa amin, sigaw ni Ella habang kumakaway mula sa treehouse. Nang magtakbuhan ang mag-asawa, patungo sa kanilang mga anak, tuluyan ang sinara ng panahon ng aklat ng kanilang mga luha. Ang pamilyang De Silva ay hindi na muling mababasag dahil ang pundasyong nagbibigis sa kanila ngayon ay gawa na sa yaman o pangalan, kundi sa isang wagas, subok at walang hanggang pag-ibig.